Itong ating topic ngayon na napili kong ating pagkwentuhan, itong tungkol sa papaano kung hindi raw mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Mismo kasing si Senate President pro tempore Ping Lacson ang nagsabi nito na posible daw na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ang binabanggit kasi ni Senate President pro tempore Ping Lacson, ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, kapag nagbutuhan ang mga senador at kasi kung may magki-question daw ng pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court, kasi sinasabi nila Robin Padilla sa ni Marcoleta, di ba? Sinasabi kasi ni Marcoleta at saka ni Robin Hood Padilla, haharangin daw nila sa minorya ang impeachment. Pag-iisipan nila kung paano nila ito haharangin. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, posible daw na kapag hinarang ng mga nasa minorya ang impeachment, ang pagkukonvene ng impeachment ng Senado bilang impeachment court, magbubutuhan. At kapag idinaan sa butuhan, halimbawa lang na manalo ang grupo nila Marcoleta kasi makakumbinsi sila ng ilan galing sa mayorya, ay hindi daw magkukonvene ang impeachment court. Yan yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Siyempre, nagre-react diyan ang marami. Attorney, totoo ba 'yon? Posible daw na hindi mag-convene ang impeachment court? Mga kabunyog, yan ang pag-usapan natin ngayon, Yan ang pag-usapan natin. Actually, opinion yan ni Senador Ping Lacson. Itong sinabi na ito ni Senador Ping Lacson na posible kapag nagbutuhan, kasi kung magmo-motion nga naman ang minorya, kasi sabi nila Padilla at Marcolet, haharangin nilang impeachment. Ang ibig sabihin ng haharangin, magmo-motion sila na wag mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Ay pagkaganyan, magbubutuhan na niya, sabi ni Senador Ping Lacson. At posible, kung halimbawa lang na ginapang na nila Marcoleta at Padilla ang ilan sa nasa mayorya, halimbawa yung magkapatid na Villar, halimbawa si Pia Cayetano, halimbawa na kumbinsi nila ito, ay posible nga na maharangan ang pag-convene ng impeachment court. Kaya marami ngayon ang parang nababahala diyan. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman kasi abogado si Senador Ping Lacson, mga kabunyog, hindi naman siya abogado. Unawain natin. Pero sa totoo lang, hindi naman pwedeng hindi mag-convene ang impeachment court. Hindi pwedeng hindi mag-convene ang impeachment court. Bakit hindi pwedeng hindi? Ay nakalagay yan sa nakalagay yan sa konstitusyon. Kapag ang articles of impeachment galing sa Kamara ay nakarating na sa Senado, trial shall forthwith proceed. Shall. Alam niyo, mga kabunyog, sa aming mga nag-aral ng abogasiya, ano ang pagkakaiba kapag nasa batas ang terminong shall at may? Shall at may. Halimbawa, kapag nakarating ang articles of impeachment sa Senado, trial may forthwith proceed. Kapag sinabi mong may, maaari. Pag sinabi mong shall, kailangan. Shall, command. Ang command ng Constitution, nakalagay ito sa Constitution, kapag ang articles of impeachment nakarating na sa Senado, trial shall forthwith proceed. Hindi naman may. Pag sinabi mong may, discretionary, pwedeng oo, pwedeng hindi. Pag sinabi mong shall, command, mando, order. At sino ang nag-o-order? Ang Constitution mismo. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, hindi yun nauunawaan ni Senador Ping Lacson. Unawain lang natin kasi hindi nga siya abogado. Ano yan? Hindi pwede. Walang option ang Senado. Kung magkukonvene sila bilang impeachment court, walang option kasi command. Kapag nakarating na sa Senado ang articles of impeachment na galing sa Kamara, trial shall proceed forthwith. Di ba? Shall, hindi may. Pag may, maaari. Di pagbubutuhan pa. Pero kung shall, walang option. Constitutional duty yan. Kaya nga marami kaagad ang nag-react sa sinabi ni Senador Ping Lacson. Kahit si Congressman Lawrence Defensor, na member ng Justice Committee, ay nag-react. Hindi pwede yun. Mali yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Ganon din ang reaksyon ni retired Senior Associate Justice Carpio. Ganon din ang reactions ng mga law experts ng UP. Anyway, unawain na lang natin si Senador Ping Lacson kasi niya yun opinion niya yun, pero hindi talaga pwede. Hindi pwedeng hindi. Kasi yan shall. Ang nakalagay sa Constitution, trial shall forthwith proceed. Shall ang nakalagay, hindi may. Hindi naman, ito pa, medyo imposible naman na matalo sila Senador Ping Lacson kasi sila ang majority. Minorya lang naman sila Robin Padilla at Marcoleta.
Anyway, kung gagawin nila yan, ay medyo magulo yan. Magpi-people power niyan ang taong bayan. Ha? Kulang ha? Hindi papayag ang taong bayan yan. Naalala natin yung ano, yung kay Erap noon. Yun nga, yung kay Erap noon, hindi lang binuksan yung second envelope ha. Nagalit ang taong bayan. Nangyari yung EDSA People Power 2. Ay ito, hindi kayo magkukonvene. Hindi kayo magkukonvene samantalang yan ang nakalagay sa Constitution. Wala naman, actually nga, hindi naman dapat magbutuhan. Dapat ang Senate President kaagad-agad i-convene ang impeachment court. Kaagad-agad. Bakit kailangan gawin kaagad yan ng Senate President? Kasi nakalagay yan sa Constitution. Magbubutuhan pa ba kung magkukonvene sila? Hindi na. Pre, ano na yan? Nasa power na yan ng Senate President. Ha? Kapag ginawa yan ng minorya nila Marcoleta at sa kanila Robin Padilla at binutuhan ng mga senador, ay magagalit ang taong bayan. Sa totoo lang, ako tingin ko magkaka-people power. Alam naman natin ang nangyari sa ano, kay Erap, yung impeachment ni Erap. Nawala ang tiwala ng tao sa impeachment. Pag nawala ang tiwala ng tao sa impeachment, magagalit ang tao. Yan ang nangyari noon, EDSA People Power 2. Actually, nagbabala na nito si dating Senador Richard Gordon eh. Nagbabala na nito. Huwag nang mangyari uli yung People Power 2 noon, na magkaroon ng People Power 3. Anyway, hindi naman ano si Lacson noon. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Sa totoo lang. Hindi niya alam yung sinasabi niya. Akala niya kasi ng impeachment parang ordinary legislation yan. Hindi po. Ano po yan? Constitutional duty yan ng Senado. Kasi nakalagay yan sa ating saligang batas mismo. Ha? At saka ang nakalagay shall, trial shall, forthwith proceed. Napakalinaw nung shall. Anong magagalit ang taong bayan yan? Magagalit. Doon pa lang sa grabe na yung pagtitimpi at pagpapasensya ng taong bayan. Nung nakaraang taon dapat mag-impeachment na. Oh. Hindi ginawa ni Chis Escudero. Okay. Nagtimpi ang taong bayan, nagpasensya. Pinatay ng Korte Suprema yung impeachment noong nakaraang taon, nagpasensya na naman ang taong bayan. Pag sabi ng Korte Suprema ang idaan sa due process, ginawa na naman ngayon sa due process kahit pagkahaba-haba na ng impeachment na yan. Sige pa rin. Ha? Oh. Ngayon, kapag nakalusot na sa Kamara ang impeachment, nakuha na yung more than one-third ng mga kongresista, maaprubahan na ang articles of impeachment, dadalhin na ito sa Senado. At walang opsyon ang Senado kundi mag-convene bilang impeachment court. Kasi siyal ang nakalagay. Kahit si Senate President Soto, hindi kailangan ng approval ng mga miyembro ng Senado. Siya as Senate President, magpapatawag siyang i-convene ang impeachment court. Yan yung ano. Ngayon, pag hindi nila ginawa yan, magagalit ang taong bayan. Asahan na nila yan. Wag na nilang anuhin. Wag na nilang galitin ng taong bayan. Grabe na ang pagpapasensya ng taong bayan, di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, sa totoo lang. Sa totoo lang. O ngayon, ito kasing, ang marami kasi mga kabunyog, hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang impeachment. Ito. Kahit sila Robin Padilla, ang akala nila pag sinabi mong impeachment, mayroon pa ring mayorya-minorya diyan. Hindi na 'yan. Ang akala rin ng marami, pag sinabi mong Congress, lehislatura, tagagawa ng batas. Hindi mga kabunyog. Nagtuturo ako ng Constitutional Law 1 at Constitutional Law 2. Pag dinidiscuss ko ang tungkol sa the Legislative Department, isang artikulo yan ng Constitution, the Legislative Department. Pag diniscuss ang the Legislative Department, dinidiscuss doon yung legislative powers ng Kongreso at saka yung non-legislative powers. Ayan, ang linaw na kaagad ng hindi lahat ng kapangyarihan ng legislative ay legislative powers. Mayroon ding kapangyarihan ang lehislatura na hindi lehislatibo. Okay? Ano ang mga kapangyarihan ng lehislatura na hindi lehislatibo? Ang isa diyan, ang pag-propose ng amendment sa Constitution. Magkukonvene ang lehislatura, ang Kongreso. Magkukonvene bilang Constituent Assembly. Pag nag-convene ang Senado ay ang Kongreso bilang Constituent Assembly, hindi yan legislative power, non-legislative yan. Kasi magpo-propose sila ng amendment sa Constitution. So non-legislative yan. Ano pa ang ibang kapangyarihan ng lehislatura na non-legislative? Yung Commission on Appointments, ang lehislatura ay nagbubuo ng Commission on Appointments. Inaaprubahan nito, kino-confirm nito ang mga appointees ng presidente. Ang pag-confirm ng appointees ng presidente, hindi yan legislative. Non-legislative yan. Ang isa pa, yung mga protesta sa dayaan sa eleksyon, yung mga natalong kongresista,
Sino ang nagdidinig ng mga kaso ng protesta sa dayaan sa eleksyon? Kapag mga members of Congress, House of Representatives Electoral Tribunal. Kapag Senado, Senate Electoral Tribunal. So sa punto na yan, nagiging tribunal sila. Hindi yan legislative na trabaho. Kaya mali yung sinasabi na pag sinabi mong Kongreso, legislative lang yan. Hindi. Mayroon silang non-legislative powers. Yung pag-propose ng amendment sa Constitution, kino-convert nila ang Congress bilang Constituent Assembly, hindi po yan legislative power. Yung pag-approve, pag-confirm ng mga appointees, hindi po yan legislative. Yung pag-trial ng mga protesta sa elections kapag members of the House of Representatives, HRET yan, House of Representatives Electoral Tribunal. Binubuo yan ng mga kongresista. Ganon din yung Senate Electoral Tribunal. Kaya ano sila, tribunal sila, parang korte. Naghihiring sila tungkol sa mga protesta sa eleksyon. Non-legislative din yan. Ang isa pang power na non-legislative ay itong impeachment. Non-legislative ito. In fact, bahagi ito ng sovereign power. Sovereign function ito. Function ito ng sovereignty. Ang pag-impeach, pag-function nila yan bilang sovereign, sovereign function yan. Hindi yan legislative. Non-legislative yan. Ang House of Representatives mag-i-initiate ng impeachment. Non-legislative yan. Ang Senado, ang aaktong impeachment court. Non-legislative yan. Bakit hindi maunawaan yan nila Ruben Padilla? Akala niya mayorya pa rin yung tinitingnan. Wala nang mayorya-minorya sa impeachment. Kasi sila mismo, impeachment court na at non-legislative yan. Kasi sabi ni Ruben Padilla, kami sa minorya, ang trabaho talaga namin ay magkontra. Hindi yan sa pagiging bias, pero trabaho talaga namin yan. Pag nag-convene kayo bilang impeachment court, non-legislative na function yan ng Congress. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hindi yan alam ni Ruben Padilla. Yan kasi ang problema eh. At kasi binutuhan ng taong bayan yung mga tulad ni Ruben Padilla. Hindi, sa totoo lang. Ito rin nga ang mali doon kay ito rin, abogado rin ito si Mans Carpio. Abogado rin ito si Mans Carpio. Pero pumunta sa korte, Regional Trial Court ng Quezon City, gustong humingi ng TRO, Temporary Restraining Order. Gusto ni Mans Carpio at yung abogado niya, pareho pa naman sila abogado, gusto nila na mag-issue ng TRO ang Regional Trial Court ng Quezon City. I-TRO ang Justice Committee. I-TRO din ang BIR. Wag daw i-turn over ng BIR yung mga income tax returns ni Mans Carpio. Pinapa-TRO din ni Mans Carpio at saka ng abogado niya ang Justice Committee. Wag daw dapat nitong isubpina ang BIR. Hindi daw pwede yun. Ngayon, naglabas na ng desisyon ang Quezon City Regional Trial Court. Ang galing ng desisyon ng Regional Trial Court ng Quezon City. Actually, dininay na yan nung una. Nag-motion for reconsideration pa rin ang abogado ni Mans Carpio. Pero ngayon, ang linaw na ng sinabi ng judge ng Quezon City Regional Trial Court. Barado. Kaliwat ka ng ang sampal ang inabot ni Mans Carpio at saka ng abogado niya. Bakit? Ano ang desisyon? Ang desisyon ay ganito. Hindi pwede na i-TRO ng Regional Trial Court ng Quezon City ang Congress. Ang Justice Committee na sasabihan mo, wag nilang isubpina ang BIR. Hindi. Walang power na ganyan. Anong ganyan? Hindi gagawin yan ng Quezon City Regional Trial Court. Sabi ng hindi namin papakialaman ang sovereign power ng Congress pagdating sa impeachment. Sovereign power nila yan eh. Exclusive na power ng House of Representatives yan. Ang Korte Suprema lang ang pwede sa kanilang mag-TRO. Kaya lang, kahit nga ang Korte Suprema ay magiging cautious na i-TRO yan. Kasi yan eh, non-legislative na function yan ng Congress. Kaya ngayon mga kabunyog, napahiya ngayon si Mans Carpio. Parang sila, pinaalala sila ang Constitutional Law 1. Pinag-aaralan namin yan na mga nag-aaral ng abogasiya, first year, first sem. Pag nag-aaral ka ng abogasiya, first year, first sem, Constitutional Law 1, ituturo ka agad sa'yo yan. Kung nagtuturo ako ng Constitutional Law 1, kung estudyante ko ito si Mans Carpio, saka yung abogado niya, hindi nga, yan eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang problema kasi dito kila Sara Duterte, dito sa mga abogado ni Sara Duterte, itong sila Mans Carpio, yung mga abogado ni Mans Carpio, tinitingnan nila ang impeachment na napakasimple lang. Hindi naman simpleng bagay ang impeachment eh. Accountability of public officers yan. Yan ang pagpapanagot. Nakalagay sa konstitusyon, kapag may mga matataas na opisyal ng bansa, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng COMELEC, COA at CSC, ombudsman, kapag mga matataas na posisyon na ganyan, pag may nakagawa silang betrayal of public trust,
Ha? Kapag may nagawa silang corruption, bribery, ha? Kapag may nagawa silang other high crimes, pag may ginawa silang treason, sila ay pwedeng i-impeach. Oh. Yan ang impeachment yan. Yan yung At ang impeachment, hindi naman dapat masyadong mahirap ang impeachment. Hindi naman masyadong mahirap dapat ang impeachment eh. Bakit dapat hindi ito masyadong mahirap? Kung gagawin mong judicial ng masyado yan, parang na masyado, napakahigpit na ng rules on evidence, napakahigpit na ng procedure ng impeachment, wala na tayong mai-impeach niyan. Hindi eh. Ang totoo mga kabunyog, mga kababayan, ang Constitution, nilagay ang impeachment hindi sa Korte Suprema. Bakit hindi sa Korte Suprema ibinigay ang power ng impeachment? Kasi pag Korte Suprema yan, justices yan. Masyadong matindi ang mga pagbusisi niyan. Kasi justices ng Korte Suprema yan eh. Di ba? Pangalawa, ang rules ng ipapatupad niyan, mahigpit na rules on evidence. Kaya hindi binigay sa Korte Suprema ang power ng impeachment. Hindi sa kanila linagay yung maging impeachment court. Pwede bang ang Korte Suprema ang maging impeachment court? Yes, pwede. Kaya lang ano ang epekto niyan? Ay wala na tayong mai-impeach. Bakit wala na tayong mai-impeach? Justices yan ng Korte Suprema eh. Napakatindi ng standard niyan. Kaya ang ginawa, linagay na lang sa Senado. Bakit? Para ang mga senador, hindi naman sila masyadong istrikto sa rules on evidence. Hindi naman nila kailangan na ipatupad yung strictly yung criminal procedure. Kasi ang impeachment hindi naman criminal proceedings. Hindi criminal proceeding ang impeachment. Kasi kung criminal proceedings yan, makukulong ka. Hindi. O dahil hindi siya criminal proceedings, dapat ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. Kaya magaan. Magaan mga kabunyog. Magaan lang ang proof na kailangan, hindi beyond reasonable doubt. Hindi proof beyond reasonable doubt. Pag proof beyond reasonable doubt, sa criminal case yan. Hindi naman criminal proceeding ang impeachment. Ano pala ang impeachment? Sui generis. Sui generis yan. Hindi siya civil, hindi siya special proceeding, hindi rin siya criminal proceeding. Sui generis. Ibig sabihin, unique yan, naiiba yan. So ano dapat ang kanyang ang proof na kailangan? Hindi proof beyond reasonable doubt. Substantial evidence lang. So magaan. Hindi proof beyond reasonable doubt. Bakit naman ganon? Magaan ang proof. Hindi ka naman makukulong eh. Tatanggalin ka lang naman sa pwesto. Bakit sa criminal case magbabigat ang mga requirement na proof? Proof beyond reasonable doubt. Guilty beyond reasonable doubt. Bakit? Kasi makukulong ka eh. Ito pwesto lang ang pinag-uusapan dito. Pwesto lang. Hindi naman yan liberty. Hindi naman makukulong si Sara kapag na-convict sa impeachment, matatanggal lang sa pwesto. Kaya ngayon, dahil mga senador yan, hindi naman nila kailangang magpakadalubhasa sa batas. Pero hindi naman ibig sabihin na bias ka na, hindi pwede. Kaya itong sila Robin Padilla, dapat hindi sila nagpapakabayas. Kasi pag nag-acto sila ng impeachment court, hindi na sila dyan nagiging ordinaryong senador. Judges na sila. Hindi na rin sila dyan minorya o mayorya. Labas na dyan ang pagiging minorya o mayorya eh. Hindi na yun. Impeachment court na yan eh. Kaya lang, ang malungkot kasi nito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, ang malungkot kasing nangyari sa atin, ito ang masaklap. Kasi ang nangyari sa atin sa impeachment court, ito kasing ating mga senator judges, imagine niyo naman, Robin Padilla. Ito yung malaking insulto kasi. Bakit naman kasi ang binoto ng mga tao na maging senador, Robin Padilla? Bakit naman kasi ang binoto ng mga tao, Lito Lapid? Bakit naman kasi ang binoto ay Bongo? Tingnan nyo na ngayon. Kaya ngayon, magkakaroon ng impeachment trial, magiging senator judges ang mga senador, tapos ang magdidesisyon ngayon ay mga tulad ni Robin Padilla. Di ba? Yan, dapat kasi nung bumoto tayo ng senador, ang inisip natin, posibleng ang Senado ay maging impeachment court. Ngayon, ito bang katulad ni Robin Padilla ay pwedeng maging judge sa impeachment court? Baka nga, pwede ito si Robin Padilla, judge sa mga pa-contest. Pero sa impeachment trial, mabigat. Ibibigay mo sa kanila ang kapangyarihan. Kasi pag senador ka, kasama ka sa magiging judge, isa sa mga judges. Yan ang problema. Kasi ang nangyari sa atin, ang magiging judges ng impeachment court ay tulad ni Robin Padilla, Lito Lapid. Di ba? Bato, Bongo. Yan ang masaklap yan.